Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Today is October 1, 2025. Time check tayo. 9:28 in the morning na po. So magandang umaga po. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Lectio Divina, tulad ng dati, sasamahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, you created us and put us on earth for a purpose. Jesus our Lord, you died for us and called us to complete your work. Holy Spirit, you help us to carry out the work for which we are created and called. In your presence, Lord God, and to the presence of our brothers and sisters, we proclaim the love for you. We proclaim our love for you. Mahal ka po namin, Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Again, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Tuloy nga po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, Lectio Divina. But then, pag-usapan muna natin, simulan natin. Ano ba itong Lectio Divina? Lectio Divina, lagi sinasabi, Brother Aaron. Ito po iyon. Ang Lectio Divina ay sa Latin phrase na nangangahulugan o divine readings or spiritual reading or holy reading. It represents a traditional Christian practice of prayer and scriptural reading intended to promote communion with God and to increase in us the knowledge of God's Word. Yan, upang mapayaman sa atin ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, na siya rin ng Diyos. Okay? Na salita ng Diyos, na siya rin ng Diyos. God's Word. The Word incarnate, Jesus Christ. Okay? So, yun po yung ating ginagawa. Lectio Divina, Divine Readings, spiritual readings, holy readings, na ginagawa traditionally ng mga Kristiyano ay sa Christian practice. Bahagi nito ang pag-aaral na ng scriptures at pananalangin. Okay, yan po iyan. Ulit tayo ng ulit dyan sa Lectio Divina. At meron mga hindi alam kung ano yung Lectio Divina. Again, and the purpose of the Lectio Divina is for us to deepen our knowledge of God, of God's Word, the Word incarnate, Jesus Christ. So tuloy na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo na magiging gamit upang pag-usapan natin ang scriptures. Babalikan po natin. Uli po tayo ngayon. Medyo late tayo. Pag-usapan po natin na magiging sharing ko ay tungkol sa Gospel yesterday. The Gospel yesterday and September 30, Tuesday. Okay? So basahin ko na po muna yung first reading. Okay? A reading from the book of the prophet Zechariah, chapter 8, verse 20 to 23. And the Lord, the God of hosts, speaks. People will come from other nations. People forms great cities. The inhabitants of one town will talk with those of another and say, "Come, let us go and implore the favor of the Lord. And I too will seek the Lord." Many great peoples and powerful nations will come seeking the Lord God of hosts in Jerusalem and pray to him. And the Lord, the God of hosts, assures you
In those days, 10 men of different languages spoken in various lands will take hold of a Jew by the hem of his garment and say, "We too want to go with you, for we have heard that God is with you." That is our first reading, the word of the Lord. Again, taken from the book of the prophet Zechariah, in chapter 8, verse 20 to 23. The word of the Lord. And then we go to the gospel. Again, gospel po ito kahapon, on September 30, Tuesday. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 9, verse 51 to 56. As, a, as the time drew near when Jesus would be taken up to heaven, he made up his mind to go to Jerusalem. He sent ahead of him some messengers who entered a Samaritan village to prepare a lodging for him. But the people would not receive him because he was on his way to Jerusalem. Seeing this, James and John, his disciples, said, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to reduce them to ashes?" And Jesus turned and rebuked them, and he went on to another village. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yan po yung ating Ebanghelyo yesterday, September 30, Tuesday, kahapon. Kasama dyan ang pagdiriwang tungkol kay Saint Jerome, isang pari at doktor ng simbahan. A doctor at the church ng Saint Jerome. Okay, so meron pong commentary yung aking Bible journal. Ito po. Oop, ano ba to? Ayan po. Meron po siyang commentary sa ibaba. At ang title ng commentary, to imitate Christ in His forgiveness and compassion, upang mapamarisan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapatawad at kanyang pagmamahal. Okay? Pagmamahal. Other words, definition ng compassion is pagmamahal, or kasama dyan ang pagpapakitang habag. Okay, pagpapakitang habag. Basahin ko yung commentary, tapos pagbasa ko, bigay naman po ako ng aking personal insight. Ang commentary ganito, nagsisimula. Saint Jerome ay nagturo. Saint Jerome taught us that the ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. So the first place we should go to get to know Jesus can be found in the Bible. In the Bible. Okay. Kung gusto nating makilala si Jesus, okay, puntahan natin, basahin natin ang Biblia, the Scripture. Because according to what Saint Jerome said, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Kaya naman, una pa man, kung gusto natin makilala talaga kung sino si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, pwede natin talagang gamitin ang Biblia, the Sacred Scriptures. Pero yan, dagdagan ko. Okay? Dagdagan ko. Maraming paraan upang makilala si Jesus. Maraming paraan. Not only the Scriptures. You may agree with me or you may not agree with me diyan sa bagay na sinabi ko na yan. Upang kilalanin si Jesus, may iba pang paraan upang kilalanin siya. Alam mo ba?
Liwanagin mo, sir, malabo pa. Clarify it. Okay, halimbawa, sino ba si Jesus? Pwede natin siyang makilala sa pamamagitan ng buhay ng mga naging banal, ng mga saints. At marami sa mga saints ang talagang makasalanan. Maraming madilim na nakaraan. Pero kung titignan natin, ang mga santong yun, ang mga saints, nagkaroon sila ng conversion. Nagkaroon sila ng conversion. Ang mga saints na yan, meron silang madidilim na nakaraan. Nagkaroon sila ng conversion. Pagbabago. Isang pagbabagong spiritual. Spiritual conversion. Pagbabago. Daming santo, katakot-takot. Even in the Old Testament, okay, even in the Old Testament, si David, kilala natin si David. Pero siya may isang malaking kasalanan, nagawang kasalanan. At yun ay ang pagpapahamak sa isa sa kanyang mga kawal. Okay? Pinag-iinteresan niya yung asawa ng kanyang kawal. Okay? So, sino itong asawa ng kawal na ito? Si Bathsheba. Yun ang kanyang naging kasalanan. Pinag-interesan niya ang asawa ng kanyang kawal na si Bathsheba. At pagkatapos, di pa dun natapos. Yung kawal na ito, pinadala niya dun sa unahan ng digmaan kung saan malakas ang labanan. Nandun sa harapan ng matatapang at malalakas na kawal. And so, anong ginawa ni David sa kanyang kawal? Na yung asawa, pinag-interesan niya, pinadala niya yung asawa ng kanyang kawal. Sorry, hindi si Bathsheba, nagkamali ako. Ipinadala niya yung asawa ni Bathsheba, yung babaeng pinag-interesan niya na asawa ng kanyang kawal para ito mapatay. Pinadala sa unahan sa mga lugar kung saan matindi ang labanan. At yun, namatay yung kawal. Na dahil sa kanya, si David, nagkaroon siya ng malaking kasalanan ng pangangalo niya, pag-iinteres sa asawa ng iba, at naging bahagi siya ng kamatayan ng isang tao, inosente. Okay. So, sa buhay ni David, siya'y makasalanan. Pero kinikilala niya talaga ang Panginoon at sa kanyang pagkilala malalim kahit siya yung mga taong lingkod ng Diyos, kahit yung unang hari bago siya si Saul, hindi niya, hindi niya, hindi niya inisip na gawa ng masama. Ang sabi niya, hindi ko gagawa ng masama ng taong pinahiran, anointed, at pinili ng Diyos. Hindi ko siya sasaktan. Hindi ko sasaktan ang taong pinahiran, ang taong pinili ng Diyos. Maraming ulit, mapapatay na sana niya si Saul. Nasa kanya na ang lahat ng pagkakataon. Pero sa kanya, hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin yun. At hindi niya nga ginawa. Hindi niya pinatay si Saul. Andun na siya. Tulog si Saul. Kasama yung si David, kasama yung isa niyang kawal, yung isa niyang tapat na kawal. Sabi, may king, tatarakan ko na ba ito nung sibat? Tulog si Saul. No, sabi ni David, no, wag, hindi natin dapat gawan ng masama ang tao pinahiran ng Diyos, the Lord's anointed. So, ganon.
So, anong relasyon ngayon yan sa Ebanghelyong pinag-uusapan natin? September 30, Tuesday, kahapon. Yung mga disipulo, si John at si James, ayaw papasukin sila sa isang bayang Samaritano. Mga Hudyo sila eh. Diba, nasabi na sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano, pagkakagalit lang ang inaasahan. At yan nga, ang nangyayari din dito, ay silang papasukin, sila'y mga Hudyo sa isang bayang Samaritano at itong mga disipulo, si John at si James, Panginoon, anong sabi? Lord, do you want us to call down fire from heaven to reduce them to us to ashes? Okay? Gusto mo po ba, Panginoon, that we ask na okay, magkaroon ng apoy sa langit at pugnawin sila at silang lahat maging abo? Ang sagot ng Panginoon, Jesus turned and rebuke them. Sinabihan sila ng Panginoon, pinigilan sila. No, no, wag, wag. At pagkatapos sabihan silang, no, wag, punta sila off to another village. Ano ibig sabihin niyan? Ano ibig sabihin niyan? Yung title itself, to imitate Christ in His forgiveness and compassion. Nagpakita si Jesus ng paulit-ulit na compassion, sa ibang salita, pagmamahal. Sa ibang salita, habag, compassion, pagpapatawad. Okay? Merong isang pangyayari, yung sabi ni Jesus, nakapako na siya sa krus. Father, forgive them, for they know not what they are doing. Patawarin mo po sila, Ama, sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganun si Jesus, ang kanyang habag, ang kanyang compassion, ang kanyang pagmamahal. Kita na talaga ang kasalanan ng tao, maliliit at malalaki, pero hanggang sa huli, yun pa rin siya. Yun pa rin si Jesus. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So again, babalikan natin. Ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. So the first place we should go to get to know Jesus is the Bible. But then we can also get to know Jesus by other ways, like the saints. Sa buhay nila, makikita natin na ang kanilang pagbabago ay dahil sa kanila din pagkakilala kay Jesus. In the recognition of Christ. Sino ba talaga itong Jesus na to? Anong kanyang mga tinuturo? Katulad ng the Sermon on the Mount, di ba? The Beatitudes. Yun nga, balik na naman. Blessed are the merciful. Blessed are the peacemakers. Blessed are the pure in heart, the good-hearted. Okay? Beatitude. Sino may turo nun? Si Jesus sa Sermon on the Mount. Sa kanyang mga tinuturo, makikita natin yan. Tama. Gusto natin makilala si Jesus? Nagamitan natin ng scripture, but also ang mga buhay ng mga tagasunod ni Jesus. Ano ang naging buhay nila ng mga tagasunod ni Jesus? Ano ang naging buhay nila? Talaga nagkaroon ng maraming pagbabago. Marami sa kanila duwag. Duwag talaga. Nagtago. Nung nakapako na sa krus si Jesus, 2 tao lang na nasa baba ng krus. Ang mahal na birhen at si Juan, John the Evangelist. Nagtago ang lahat, nagtakbuhan, and even Peter denied him. Kilala kita, di ba? Kasama ka ni Kristo? Hindi ko siya nakilala. 3 ulit, dininay ni Pedro ang Panginoon. 3 ulit.
Pero ano afterwards? See? In the encounter with the risen Lord, the risen Christ, Shalom, sumainyo ang kapayapaan. Ano man ang gumugulo sa inyo, kumayapan na kayo, napatawad na kayo. Which includes Peter and the others. Nanduwag sila eh. And then the risen Lord nagpakita sa kanila bago yung ascension, pumayapan na kayo. Shalom. Ano man yung gumugulo sa inyo, napatawad ko na kayo. Ganon. Pero sa buhay ng mga apostoles, sa buhay ng mga disipulo, pwede din natin makilala kung paano the movement of the Spirit, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Paano nga ba sila'y kinaawaan, sila'y pinatawad sa kanilang mga kasalanan? Paano nagtakbuhan sila eh? Simula sa buhay na yon, pagkatapos nagkaroon sila ng resolve, na talagang susunod na sila at ginabayan sila, pinalakas sila ng Espiritu Santo ng Diyos sa kanilang resolve. So, si Jesus, nakikilala din natin sa buhay ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga tagasunod. At yung mga disipulo, itong mga santo, sabi mo, sir, scriptures pa rin yan, sir. What about the others na wala sa scripture? Today we celebrate, what? Okay? The feast of Saint Teresa, the Child Jesus, na Virgin and Doctor. Makita mo ba ang buhay ni Saint Teresa? Saint Teresa, the Child Jesus sa Biblia? Hindi. Pero sa mga aral ni Saint Teresa, you can even do little things with great love. Sa maliliit na bagay, bilang paglilingkod sa Diyos, maliit man yan, kung sasangkapan natin ng pag-ibig, yan ay magiging purot dalisay na isang gawain na will still be bilang pagsunod sa ating Panginoon at Hari, ang Panginoong Jesus. Makita mo ba naman ang buhay ni Saint Teresa sa Biblia? Hindi. Pero alamin mo, sino ba si Saint Teresa? Sumunod siya sa unang turo ng Diyos. The law of love. Ang utos ng pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. At sa paglilingkod sa Diyos, yun na nga, kahit maliit na bagay, kung ito'y purot dalisay, pag-ibig at paglilingkod sa Diyos, kahit maliit yan ay malaking bagay. Okay. So, yan po yun. Tuloy natin. So, again, sabi niya Saint Jerome, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. So, the first place we should go to get to know Jesus is by the scriptures, by the Bible. And then I supplemented, we can also know Jesus through the life of the first and current faithful Christians. Nakikita natin ang Diyos sa kanila, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. So, kung sa Bible nakikilala si Jesus, kailangan natin mag-aral nito regularly. Kailangan natin mag-meditate dito regularly sa God's Word. And to listen to what Christ is saying, God is saying to us through the scripture. Narinig natin, nabasa natin. Doon na lang ba yun? Ang sabi, do not be hearers of the word. Huwag ka lang maging tagapakinig, kundi be doers of the word. Be doers of God's word. Ang pakikinig,
it should not stop there. Narinig mo, nabasa mo, tapos na. Hindi ganun yun. Okay, nakasulat din sa Biblia. Huwag kang maging tagapakinig lang, but doers of God's word. Do not only be hearers of God's word, but doers of God's word. Okay? So we should meditate regularly on God's word and to listen to what God is saying to us, Christ is saying to us through the scriptures. We will recognize the foretelling of Christ in the Old Testament and see the fulfillment of God's saving promises in the New Testament as He sends His Son to save us. So, ang sinasabi niyan, ang Biblia meron siyang dalawang bahagi, the Old Testament at meron siyang the New Testament. Sa Old Testament, meron mga pangako, yung katulad ng makikita sa aklat ng propetang si Isaías, for to us a son will be born, a son given, and dominions will reign upon his shoulder, and his kingship will never end. Nasa Old Testament, pagdating sa inyo, makita mo kung sino yun, si Jesus. So parang nakasarado ang old, nabubuksan ng new. Na ipapangako, may pangako sa old at nagkakaroon ng katuparan sa new. Okay? And so, ganyan po yan. And so, we see the fulfillment of God's saving promises. Pangako ng pagliligtas sa bagong tipan. Sa lumang tipan, naroon ang mga pangako. Naroon ang mga ibinigay na pangako ng Diyos. The saving promises of God. And in the New Testament, the fulfillment ng katuparan. And so, He sent His Son to save us. Ayun na, natupad na ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaías. For to us a son is given, dominions will rest upon his shoulder, power will rest upon his shoulder. Nag-iiyak, nagkakakahuli na ng aso ko. And so, ganun po iyon. So, Isaiah describes the Messiah as the one who will not break the crushed reed. Jesus does not condemn people for their faults, but pardons them and calls them to conversion and new life. Yan. Ang sabi nung dalawang disipulo, Panginoon, Lord, do you want us to call down fire from heaven to reduce these people to ashes? Jesus rebuked them and they went to another village. So sinasabi, itong si Jesus, hindi siya nagko-condemn ng mga kasalanan o pagkakamali. Hindi yun ang kanyang unang misyon. Hindi yun, ipinadala siya para doon, to condemn us. Ipinadala siya to save us and to pardon us, to forgive us, and tawagin tayo sa isang pagbabago, isang conversion, na tinatawag na metanoia. Kayo na po ang mag-search kung ano ibig sabihin ng metanoia. Metanoia. Okay? Pagbabago, conversion, tinatawag na metanoia. New life. Okay? The people of the Samaritan village do not wish to receive Jesus. They are not open to His message. But Jesus doesn't respond to the rejection with anger. Di siya nagalit at hindi siya pumatol sa parang init ng ulo o galit ng kanyang dalawang disipulo, si John at si James. Hindi siya pumatol sa init ng ulo ng dalawang alagad niya, kundi ang ginawa niya isa pa ring uri ng pag-unawa
pagpapatawad, something of a forgiveness and compassion, awa. Pwede niyang gawin yun. Pwedeng gawin talaga ni Jesus. Na yan, tunawin niya yan. Na yan ay parusahan niya yan. Na yan ay pugnawin niya yan. Meron siyang kakayahan, makapangyarihan siya eh. Diyos siya eh. Panginoon siya eh. Kahit ang mga kalikasan, nauutusan niya. Binagyo sila sa laot, sakay sila sa bangka. Nagkagulo ang mga alagad niya. Panginoon, wala ka bang pakialam? Malulunod, malulunod tayo, mamamatay tayo. Nang sabi ni Jesus, kayo naman, hanggang kailan ako magtatagal sa inyo? Napakahina naman ng inyong pananampalataya. Yun yung sinabi ni Jesus. At pagkatapos, inutusan niya ang kalikasan. Ang malakas na hangin, tumigil. Ang malalaking alon, pumayapa. Yan din. Sa bagay niya, nakikilala natin ang Panginoon at si Jesus. May tao bang ganun? Ha? May tao bang ganun? Na kahit kalikasan, kaya niyang utusan, patay, kaya niyang buhayin, matitinding sakit, ketong, kaya niyang linisin, patay, buhayin. Ilang araw nang patay yung kaibigan niya, si Lazaro. Pero tinawag niya, Lazaro, Lazaro. Alam ba si Lazaro? Lalibingan, ilang araw nang patay. Tao bang ganun? So kung tatanungin natin ng sarili natin, sino ba tong Jesus na to? Tao lang ba talaga to? Walang pagkakakilala ng iba. Propeta siya, a messenger of God. Hindi siya just a prophet or a messenger of God. Okay? Siya'y Diyos, siya'y tao. Marami siyang ginawa upang maipakita ang kanyang pagka-Diyos. Pero marami pa rin sa kabila ng lahat, hindi naniniwala. They refuse to be taught. They refuse to be taught. Hindi nila pinapayagan ng sarili nilang maturuan. They refuse to be taught. Ayaw nilang maturuan. They are not interested. They ignore the things about Jesus. Tingnan niyo ito. Ano to? Ayan, di ba? Maliit na model ng isang banga. Parang ganito tayo. See? Isang banga. Paano ba ito nagawa? Itong model ng maliit na banga na ito. Ano ba yung nagawa? Sa simula, hindi yan ganyan, matigas at walang hugis o hubog. Sa simula, iyan ay malambot na putik. Okay? At ang malambot na putik, hinuulma na magpapalayo. Hinuulma. Okay? Hinuulma ng magpapalayo. May kanta din yan. The potter and the clay. That we are the potter. No. Sorry, nagkamali na naman ako. That we are the clay. I'm sorry, nagkamali na naman po ako. Sorry po. Pero nagkamali na naman ako. We are the clay. I'm sorry, we are not the potter. We are the clay. Tayo ang puti. At ang Diyos ang magpapalayo. We are the potter. And God, we are the clay and God, you are the potter. Okay? Tayo ang putik at ang Diyos ang maglililo. At tayo bilang putik, kailangan natin maging teachable. Kailangan natin na maging malambot tulad ng isang putik upang mahubog. Okay? Kung yan, kung ang lupang yan ay hindi na malambot, yan ay matigas, paano yan mahuhubog? O sige, paano mo mahuhubog ang isang lupang matigas na?
So, para mahubog ang lupa, kailangan niyang maging malambot. Haluan mo siya ng tubig. Tubig, ihalo mo dun sa lupa. See? Tapos, talagang lalamasin mo hanggang maging tuluyang, maging putik. At pagkatapos, pwede mo na siyang hubugin ayon sa gusto mong hugis o anyo. Okay? The potter and the clay. We are the clay and God is the potter. Tayo ang putik at ang Diyos ang maglililok. Pero kung tayo magiging matigas ang ulo, matigas ang loob, we refuse to be taught, ayaw natin maturuan tayo, hindi tayo isang putik na malambot. Dahil matigas ang ulo, mataas ang loob, ayaw nating maturuan. At marami sa atin talagang ganyan. Marami talaga sa atin ganyan. We refuse to be taught. Ayaw natin maturuan. May isang bagay na ayokong gawin. May isang bagay na ayokong gawin. Ayoko talagang gawin. See? Una, yung mailagay ko sa kahihiyan. Lalo na ang aking mga itinuturing na kaibigan. Okay? Yan talagang ayaw kong gawin. Talaga. Talaga. Ayokong mailagay sa kahihiyan ng aking mga kaibigan. The potter and the clay ang usapan na kung paano dapat ang lupa, putik, maging teachable, mahubog. Okay? Ayokong mailagay sa kahihiyan ang mga taong tinuturing kong kaibigan. Pero alam nyo, minsan, nagkaroon ako ng kausap na isang pari. Wala naman akong sinabing masama. Okay? Wala naman akong sinabing masama. Alam ko, nakaharap ka sa isang pari, magsasabi ka ng isang masama. Kaya, sure ako, wala akong sinabing masama. Kausap ko siya, pari. At ang mga pari, ulitin ko, alam ko, ang kanilang mga sakripisyo. Okay? Marami silang sakripisyo. Malalaki at maliliit na sakripisyo. At ang mga paring yun, malaki ang pagpapahalaga ko sa kanila. Ginagabayan nila ang simbahan para magkaroon ng pagkaalam tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at magabayan ang mga mananampalataya na sa talagang conversion ng pagbabago. Daming pasakali. Diretsuin mo na, sir. So, isang pari, kausap ko, alam ko, wala ko sinabing masama. Pari yun, kaharap mo. Magsasabi ka ba ng isang bagay na masama? Not unless nangungumpisal ka sa kanya. And then, ang sabi niya, tuturuan mo pa kami? Tuturuan mo pa kami? Pari yun, ha? Kami pa ang tuturuan mo. Tuturuan mo pa kami pa tuturuan mo. Ang gumanon sa akin, masakit, it's hurting, sorry, malino naman ako with the grammar. Kami pa tuturuan mo. Ako pa tuturuan mo. Pari yun, ha? Pero ito hindi again pagsasabi na inihiya ko ang isang pari. Babalik tayo dun sa nauna kong sinabi before. Na sometimes, talaga, many of us, we refuse to be taught. Ayaw natin maturuan tayo. Ang tigas ang ating ulo. At kung minsan, mayabang din talaga. May pride at yabang. Ang sama-sama na. Matigas ang ulo, may pride, mayabang.
And so, yung sagot na, kami pa, tuturuan mo, ako pa, tuturuan mo. Masakit. It's hurting. Hindi ko siya inilalagay sa kahihiyan. Hindi ko binabanggit ang kanyang pangalan. Pero ang kanyang buhay, sinabi ko, ano siya? Siya'y pari. Okay? Hindi ko siya kinakaladkad sa kahihiyan. Oo, may mga paring mayabang din talaga. May mga pari din talaga, mababa ang loob. Ang tukso ng pagiging mayabang at pagiging humble. Humility versus pride. Di ba? Nasa bawat isa. Ngayon, bakit mo sinasabi, sir? Only to tell you that even they are peace, even if they are religious, brothers, priests, nuns, pastors, ministers, kung minsan, sa mga tao din yan, kung sino pang nasa itaas, umaakyat ang ulo ng kayabangan. Umaakyat ang ulo ng kayabangan. Sa katungkulang meron sila. Umaakyat ang yabang sa kanilang ulo. Tabla-tabla, pastor, ministro, teacher, pari, madre, umakyat ang yabang sa ulo. Ewan ko, ano ba talaga ang dahilan kung bakit niya sinabi sa akin yun? Kami pa ang tuturuan mo. Ako pa ang tuturuan mo. And so, there are people really refuse to be taught. Ayaw nilang maturuan sila. Ang sabi ng Panginoon, tayo maging ilaw at asin. Kapag ang asin nawalan na ng lasa, tasteless, wala na siyang kabuluhan. Wala na siyang kabuluhan, yung asin. So sana tanggapin ito bilang asin. Okay, yung sinabi kong yan. Tanggapin yan bilang asin. Okay. Hindi isang paglalagay sa tao sa hayagang kahihiyan. Isang asin. Kapag ang kayabangan umakyat sa ating ulo, sa ating puso, magdudulot yan ng kabulukan, corruption. The yabang, the pride, kapag umakyat sa ulo, pumasok sa ating puso, yung yabang, yung pride na yan, bubulukin tayo niyan. Bantayan lagi natin ng ating sarili. Magsisisi tayo sa ating mga kasalanan ng kayabangan. Pag umarap tayo sa Diyos, nakita nyo yung aking background altar po. Pag umarap tayo sa Diyos, ma-realize natin ang ating nothingness. Nothingness. Walang anuman tayong may pagyayabang harap-harapan sa Panginoon, sa Diyos. All the accomplishments, all the achievements, all the titles and all the powers and everything. Mayayabang mo yan sa Kanya? Mayayabang mo ba yan sa Kanya? Na ako, teacher. Na ako, abogado. Mayayabang mo yan sa Kanya? Na ako, ganito na, karami nagawa ko. Mayayabang mo ba yan sa Kanya? Hindi mo yung mayayabang sa Kanya. You are nothing. Nothingness. That realization should also come to you, to us, to me. We are nothing. Sabi ng ating mga brothers and sisters na mga Protestant Christian, without Christ, we are nothing. Totoo yun. I strongly agree. I strongly agree. Without Christ, we are nothing.
And that is nothingness. That is nothingness. Lahat ng anumang meron ka, yung mga yan, hindi mo yan mayayabang sa kanya. Kasi kung di niya rin naman loloobin iyan para sa iyo, wala din. Hindi yan mangyayari sa iyo. Hindi mo yan matatanggap. Nothingness. Nothingness. Kilalanin pa natin ang Panginoon at sa Ebanghelyo ating pinag-usapan. To imitate Christ, compassion and forgiveness. Yun yung title nung commentary sa ilalim. Dito po, commentary sa ilalim ng aking Bible journal. Number 1, let us be teachable. Parang isang putik sa isang magpapalayo. Do not ignore. Let us be teachable. Huwag mayabang. Huwag mayabang. Yabang-yabang natin. Yabang-yabang natin. Tingin natin ang laki-laki na natin. Pero pagharap mo sa Diyos, you are still nothing. And Christ the Lord, siya ay maawain. Patawarin nawa tayo sa lahat ng ating mga kayabangan. Patawarin nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kayabangan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. God's legions of angels, pray for us. Gandang umaga po. Gandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy niyo po akong ipanalangin. Magpanalaminan tayo sa isa't isa. I will pray for you. You pray for me too. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir Aaron po ito. Hanggang sa muli.